What's up guys? Welcome back to my channel. So for today's video, tuturuan ko naman kayo ngayon guys kung paano mag-culture ng Magna Daphnia. So kung kailangan nyo lang guys is, syempre 4 liters ng tubig guys, tagay ng tubig. Pwede rin 6 liters, planggana, kalde, or rep tub guys, basta bakante yung lagayan. Tapos siyempre, yung starter natin ng Magna Daphnia guys, yan kung nakikita nyo. So, ang ginagamit ko guys pag magko-culture ng Magna Daphnia is green water. Kasi dito guys, sa lugar namin, marami kaming green water dito guys, lalo na sa pinag-grow outan ko ng flower horn fry guys. Dami kong green water dyan. So, ang ginagawa ko, bumabawas ako dyan sa umaga, pinapakain ko sa kanila, and then papalitan ko ng tubig yung binawas ko doon. Tapos guys, lalagyan nyo lang to ng tubig, no? Huwag nyo masyadong punuin guys, kasi nagdadagdag kayo ng green water dyan guys para ipakain sa kanila. So paglagay nyo ng green water dito, syempre sunod na ilalagay nyo is yung starter pack ng Magna Daphnia nyo. So lagay natin guys. Natira pa. Yun. So after nyo maglagay dito guys ng Magna Daphnia nyo, yan, ganyan na siya. Yan Magna Daphnia natin guys. After nyo ilagay yan dyan, syempre, pupwesto nyo yan guys sa pwesto na nasisikatan ng araw guys. No, huwag nyo ilalagay sa pwesto ng tirik talaga yung araw guys, kasi iinit yung tubig dyan guys. May chance na mamatay yung kinoculture nyong Magna Daphnia. So, ito naman guys, kung wala kayong green na tubig, kung ang tubig nyo is clear, simula pa lang kayo mag-culture, pwede nyong ilagay sa tubig nyo guys is yeast. Yan ang ipapakain nyo guys, yeast. Tapos ang pagpapakain nyan guys, nakita nyo ba to guys, cup na to guys, 1 cup to guys, 250 ml. Punuin nyo to ng tubig guys, tapos kumurot lang kayo sa yeast guys, lagay nyo lang dyan konting-konti, sabay haluin nyo ng mabuti. So tapos ibuhos nyo dito guys. Tapos pagka yeast naman ang pinapakain sa Magna Daphnia nyo guys, wag na wag kayong maglalagay ulit ng yeast guys, o magpapakain ng yeast pagka yung tubig nila is malabo pa dahil sa yeast. Kasi may chance na mag-crash yung kinoculture nyo dyang Magna Daphnia guys, no? Tapos tabi muna natin to. Yan. Yan, kita nyo ba yun guys, yung 6 liters na yan, no? Nag-culture din ako dyan Nag-culture din ako dyan ng Magna Daphnia guys. Tapos ako dyan siya nakalagay, kasi ang araw dyan guys, simula 6 AM ang araw dyan hanggang alas 4. Tapos syempre tirik na tirik yung araw dyan guys. So isang araw hinawakan kay tubig dyan guys, sobrang init, at napansin ko yung mga Magna Daphnia ko guys is namatay na, nag-crash. So nagbigay ulit ako ng bagong Magna Daphnia, bagong green na tubig. So nilalagay ko na lang siya dyan guys sa pwesto na yan pagka maga, tas alisin ko ng plus 12. So ngayon guys, di ko siya inalis kasi umulan naman eh. So walang problema, hindi naman uminit yung tubig. Tapos maganda pala to guys, ang Magna Daphnia ipakain sa mga breeder natin, no, na isda, agapis, tetra, molly, beta, goldfish, yan, mga ganyan guys. Kasi danyos yan, kasi guys high protein yan guys eh, makukondisyon talaga yung isda nyo dito. So ganun lang guys, no. Kaya sa akin naman pala, ito pala kaya sa akin, ang ginagamit ko guys is green na tubig. Kasi yung lumot guys, kinakain din nila yan.
So ito, hindi ako maglalagay ng green na tubig dito hanggat yung tubig dito guys is hindi lumilinaw kasi marami pa silang kakainin dyan guys. So next video, update tayo dito kung nag-success ba yung kinoculture nating Magna Daphnia, no? So kung nagustuhan nyo tong video na to, like, share, comment, and subscribe kayo guys. Yun lang, maraming salamat.